Pag binato ko ng bato, batuhin mo ng tinapay. Mali yun, guys. So, hi guys. Honest to hear. Hindi, joke lang. I'm Chris Talks. And pag-usapan natin tong, pag binato ko ng bato, guys, huwag mong babatuhin ng tinapay. Bakit? Parang galit ka pa rin. Bigyan mo ng tinapay. Kung minamaliit ka, forgive, then be better. Gamitin natin yung inspiration, yung pangmamalit sa atin. Study more, exercise more, be healthy more. Basta, be better. Be the best version of yourself. Hindi natin kailangan patunayan sa iba. Kailangan muna natin, sarili muna natin. Of course, napakahirap mag-move on. I know the feeling. Been there, done that. Malaking hard lesson sa akin. Yan. What I'm saying is, accept the fact na nadadapa tayo, nangihina, na-stress, but hindi pa tapos ang lahat. Don't count kung ilang beses ka nadapa, but count kung ilang beses ka bumangon. Para kanino ka bumabangon? Siyempre para sa Diyos, para sa pamilya, para sa mga mahal natin sa buhay. Don't count your problems, count your blessings. Pay now and enjoy later. Kesa naman enjoy now, then pay later. Diba, madalas natin naririnig, be a man of your word. And palagi na lang natin ito naririnig para sa iba. Pero sana, be a man of your word sa iyong sarili. Pag nagsabi ka na gusto mo mag-exercise at gumising ng maaga, madaling araw pa lang, maging man of your word ka sa sarili mo. Huwag kang maging plastic sa sarili mo. Sa iyo nagsisimula yan bago sa iba. Ito yung nagiging problema ngayon na laging love your neighbor. Pero nakakalimutan natin yung verse na love your neighbor as yourself. Mark 12:31, Jesus is speaking. Sabi niya, thou shalt love thy neighbor as thyself. I repeat, as thyself. There is none other commandment greater than these. You cannot give what you don't have. How can you love your neighbor if yung sarili mo hindi mo pinapahalagahan? Hindi mo iniingatan. Mahal din tayo ng Diyos. So kung mahal tayo ng Diyos, iingatan natin ang ating sarili kung paano yung tingin sa atin ng Diyos. Kung paano tayo minamahal ng Diyos. Selfishness is masama. But too much selflessness ay masama rin. Baka naman tayo naloloko na. Baka naman tayo ay nagiging enabler. Pag sinabi mong enabler, alam na nating mali yung isang tao, hinahayaan pa natin at in-encourage pa natin maging mali lalo. Kailangan din natin maging discipline sa ating sarili. Self-control, mahalaga yan. Lahat ng bagay at mga nangyayari sa mundo ay gusto madalian, mabilisan. Pag kumain ka ng pagkain, instant noodles. Ang mga kainan, fast food. Pag love life, gusto dating apps. Pag makikipag-usap ka, mag-chat ka lang. Napakadali na ngayon. Have self-control. Huwag magmadali. Start small. Small man ang progress. Kaunti man ang progress. It's still a win. It's still a progress. Huwag natin masyado i-pressure yung sarili natin to the point na nade-depress na tayo, na-stress. Okay? Have a goal na makatotohanan. Hindi yung fantasy. We are not people pleasers. We please God. People will throw stones at you. Don't throw them back. Collect them and build an empire.